O ito, ano ba 'tong nakikita nating namumuuna namang ah, bangayan sa Senado? Eh, mga kabunyog, ano ito? Si Congresswoman Beatrix Luistro, ayan, nagsalita na si Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ayan o mga kabunyog, what the Constitution provides is two-thirds of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. O yan. Ibig sabihin yan mga kabunyog, dito sa pananaw ng head ng prosecution, si Congresswoman Beatrix Luistro, sabi niya, ang boto na two-thirds, di ba kailangan two-thirds of all members of the Senate? Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang all, hindi naman ibig sabihin na 24. Ha? Mamaya, pag-usapan natin yan mga kabunyog, mga kabayan. O ngayon, medyo nagre-react na dyan, si Jinggoy Estrada, naglabas na ng statement kahit nakakulong. O, ito na mga kabunyog. Statement ni Jinggoy Estrada, ayan o, tungkol sa impeachment. Statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on claims that he can no longer participate as a senator judge in the impeachment trial. Yan na yun. Ha? Medyo ano na ito mga kabunyog. Ha? Nagsisimula pa lang ang impeachment ni Sara, mayroon ng banggaan to, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Medyo, syempre, yung sinasabi na yan ni Congresswoman Beatrix Luistro, mayroon ding mga senador na ganyan ang stand. Mayroong mga senador na ganyan ang stand. Ibig sabihin, sa tingin ng ilang senador, hindi naman kailangang 16. O, yan na. Hindi kailangang 16 ang two-thirds of all senators or of all members of the Senate. Kasi ang two-thirds, ang basihan niyan, kung ilan yung available na senador. Kaya yung mga nakakulong, hindi na yan kasama. Ang problema, nakakulong na si Jinggoy. O may malamang may mga susunod pang nakakulong, ikukulong. O, di ibig sabihin, baka ang two-thirds of all members of the Senate ay ano na lang, 12. Di ba mga kabunyog? Pwedeng umabot na lang yan sa 12. Kung makulong nakakulong na si Jinggoy, kung makulong pa si Villanueva, o makulong pa si Marcoleta, o anong mangyayari dyan? Two-thirds of all members of the Senate, pwedeng ang interpretation niyan, yung available lang. O yan mga kabunyog, mukhang magkakaanuhan dito, magkakabanggaan. Ngayon pa lang may statement na si Jinggoy. Sabi niya dapat kasali ako sa impeachment. Ang problema, siyempre, ang stand din naman ng mga nasa prosecution, hindi na dapat kasali si Jinggoy, nakakulong na yan. Kaya ito mga kabunyog, medyo talaga magiging mahigpitan itong itong issue na ito mga kabunyog. Pagdidiskusyonan talaga yan, pagdidiskusyonan yan, yung issue na yan ng paano ba ang pagboto? Ilan ba talaga ang ibig sabihin ng two-thirds? Kasi nakalagay sa Constitution, sa conviction ng ini-impeach na official, kailangan ang two-thirds of all the members of the Senate. Kaya lang, may interpretation nga na ang ibig sabihin ng of all members of the Senate ay hindi naman kailangang 24. Ang kailangan ay, ang ibig namang sabihin yan ay kung ilan lang yung available. Kasi alangan naman ibibilang mo pa yung nakakulong. O yan na mga kabunyog, medyo yan na yung ngayon pa lang lumilitaw na yung issue na yan eh. Yan na yung nagiging mainit na issue ngayon. Kaya hindi pa man sisimula ang trial, actually magpi-pre-trial pa lang sa June 18. Tapos ang trial talaga magsisimula sa July 6. Pero ngayon pa lang, naglalabasan na yung mga conflicting na mga position sa issue na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito na.
Ngayon pa lang, may iba-iba ng pananaw sa issue na yan. At magiging ano talaga yan, magiging major issue talaga yan. Ilan ba saan ibabase ang two-thirds? Kasi ang nakalagay sa Constitution, two-thirds of all members of the Senate. Saan ibabase? Sa 24? Oh, yan yung ano. O kaya, kung ilan lang ang available na senador na nakinig, nandyan sa panahon ng trial. Alangan namang ika-count ka pa, wala ka naman sa panahon ng trial. Oh, yan yung ano, yan yung stand ng iba. Pero ngayon pa nga lang, si Jinggoy naglabas na ng statement niya. Malamang susuportahan din yan ng mga, syempre magsasalita na rin sila Marcoleta, magsasalita rin sila Cayetano, kukontrahin nila yung ano na yan. Susuportahan nila yung stand ni Jinggoy. Kasi ang gusto ni Jinggoy, makaparticipate pa rin daw siya sa impeachment hanggang sa pagboto. Kaya lang, yun na nga, ngayon pa lang, nagiging issue na yan mga kabunyog. Abangan natin ano ang magiging desisyon ng impeachment court yan. Kasi syempre ang magdi-decide niyan, impeachment court. Ang magdi-decide niyan, impeachment court. Kaya lang, sa pag-decide ng impeachment court, hindi naman two-thirds ang kailangan. Kailangan simple majority lang yan. Kaya, kung ang majority ngayon 12, paano kung yung 12 na yan, bumuto rin na ang pag-count ng two-thirds of all members of the Senate, yung available lang. Yung hindi naman nakaparticipate sa trial, hindi dapat kasama sa of all members of the Senate. O, yan yung ano. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, medyo ngayon pa lang nakikita na natin magiging madugo tong issue na to, si Congresswoman Beatrix Luistro, ito yung kanyang stand. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ito sa side ng prosecution, what the Constitution provides, it's two-thirds of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Sabi ni Congressman Chel Jokno, it is very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati, ang pananaw ng karamihan ay dapat 13. Klinaro na yan ng ating Supreme Court that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate. So mayroon ng ganyang mga kabunyog na usapin ngayon pa lang. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, siya ang head ng prosecution. Ang stand niya, papanindigan niya na ang members ng Senate na sinasabi of all members of the Senate, hindi 24, kundi kung ilan lang yung nandyan na nag-participate sa deliberation o sa hearing ng impeachment trial. Hindi ka pwedeng i-count sa all members of the Senate. Pag sinabi mong two-thirds of all members of the Senate, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ano lang yun? Yung nag-participate lang sa trial, ay nakakulong ka, bakit ka naman isasama sa pagde-decide? Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan. Actually, pinaliwanag din yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Mahaba yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio dyan, mga kabunyog, napanood ko yun. At talagang ang linaw ng paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya ganito, kapag nakasuhan ka ng graft sa Anti-Graft Law, Anti-Graft Act, mayroon din tayong Anti-Plunder Law. Pag nakasuhan ka sa plunder, pag nakasuhan ka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang nakalagay doon, isususpendi ka na. Preventively isususpendi ka na pending litigation, ay pending trial. Ibig sabihin, habang tinatry pa ang kaso mo kahit hindi ka pa convicted, suspendido ka na sa posisyon mo. Hindi ka na pwedeng humawak ng public ng posisyon mo. Ano yon? Habang dinidinig ang kaso mo. Habang dinidinig, the moment na may kaso ka sa korte,
sa plunder at may kaso ka o kaya may kaso ka sa anti-graft, ano yun? Suspendido ka na. Ibig sabihin ng suspendido, hindi ka makaka-hold ng office mo. So dahil hindi ka makaka-hold sa office mo, ano yun? Sabi ni retired senior associate Justice Carpio, ano yan? Hindi na counted niyan sila Jingo Estrada. Ngayon, kung may makukulong pang iba, halimbawa si Joel Villanueva, halimbawa si Marcoleta, lalong kukunti ang kukunti na lang ang members ng Senate. So, ang 2/3 niyan, kunti na rin lang. Baka mag-30 na lang yan o 12. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, dapat ang 2/3 of all the senators, wag nang isama yung wala naman. Yung nakakulong, hindi naman kasama yan, hindi naman sila a-attend sa trial eh. Yan. Kaya lang, sino ang magdi-decide niyan? Ang magdi-decide niyan, yung Senate as an impeachment court. Ilang boto ang kailangan? Simple majority. Kaya, kung 12 yung simple majority, na yan? Lulusot yan. Kaya na ito mga kabunyog, medyo nakakakita tayo ng bakbakan diyan sa issue na yan eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.